lahat to sa image. Okay, you're back with us and yun, no, I'd like to ask that of you, no. Siguro hindi naman, alam mo, hindi ako naniniwala dito sa mga sinasabi ng mga matatalino na madaling bilhin yung mga tao na yan, basta bayaran mo lang tuwing eleksyon, mababaw, yung sinasabi mo nga, mababaw lang kaligayahan. What is it? Tanggap tayo, hear no evil, see no evil, dahil tinatawanan na lang natin ito, tapos tatanggapin na lang natin itong pang-aabuso, at inaabuso tayo. These are expectations that will happen in the next months, in the next years. Hindi na, sa tingin ko, hindi na natin tatanggapin to. Number one, ang awareness level ngayon is greater than any other time since 1987, nung panahon ni Marcos. Yung kasabihan nga na kung wala kang pakialam sa politika ng iyong bansa, okay, ikaw ay ipaubaya na lamang sa ilalim ng mga ganid at kawatan. Oo. Yun, umabot na sa ating mga taong bayan at kagaya kami, hindi nila kami kayang hiyain para tumahimik. Okay. You cannot shame us anymore to silence. We spent our own resources para mag-file nitong sa Supreme Court. Okay. And I think the Supreme Court should give it due process. Okay. Kailangan talaga na yung totoo na, yung katotohanan na, wag na tayo maglukuhan dahil masyado ng matagal at marami ng lukuhan na pinaunlad ang pamahalaan sa taong bayan. Pero ito kailangan itigil na. Once and for all, pakita natin that we will no longer just accept the dictates of government. Pag sinabi, hindi, ito na yung resulta, wag na kayong magreklamo. Pag may nagreklamo dito, talunan lang yan. Hindi na pwedeng ganon. Kailangan talaga meron ng kilos bayan tungkol dito. At nangyayari na. Tukayo, ano ba ang nangyayari dito? Because of the inertia of the victory, the memories are short, we laugh a lot as a people, we are entertained by our television, by our radio, we love to criticize. That is our way of venting our anger. We see the protest. But after that, because we have a very good comfort zone within our family, this provides us the sanity. The family ties. Kaya nga, walang masyadong Pilipinong nagsusuicide. Hindi katulad sa mga puti, no? Because we fall back on our family and we see the hope in our family. Para bang sinasabi, ayoko namang sabihin na parang bahala na ang bansa, no? Pero para bang, kung ganun kayo, sige, itong pamilya na lang ang aking poprotektahan at siguro bahala na kayo dyan kung anong gusto nyo gawin. Ganun na lang ba? Correct. Actually, we really have a strong family ties. Oo. But the problem is, we don't have ideology, number one. Oo. Plus, we have a damaged culture. Okay. Plus, our education is a big problem. Dahil kung ano man ang tinuro ng mga scholars natin sa abroad, kala nila, yun ang dapat na gawin dito. Ibang kultura natin eh. Okay. And look what happened to us. We're so divided. Plus, ang mga nagpapatakbo sa atin, yung mga pamilya ng unang panahon pa ng mga Kastila, yung mga apo ng mga pare, yan ang nagpapatakbo pa rin sa atin hanggang ngayon. Pero naniniwala ba kayo na nagkakagulo tayo palagi dito sa bansang ito? Pag may ibang dayuhan o estranghero na nakikialam sa interest Hindi nga eh. ng Pilipinas. Ang problema nga, sila na nga nagpapatakbo ng gobyerno ngayon eh. Yun na nga yun, that's even worse. Pero what I'm saying is, nagkakanya-kanya tayo. Dati proxy lang eh. Oh, Ngayon, they're now in the government. And the worst, yung mga underworld operator, sila ngayon na nasa gobyerno. And then we have to end up blaming ourselves because we allow it. No, we won't allow it anymore. As I said, Eric, panahon na andito na, napapanahon na talaga. Marami na tayong mga bagong Pilipino. Sinabi nga ni Eric, we have that comfort zone, yung family comfort zone. But you have to remember also, what keeps our economy alive and surviving is the 10 million contract workers we have overseas. And that means 10 million families left behind in this country. There is no longer that comfort zone. So that is what is shaking up our society now. Itong lipunan natin, nakikita natin, $23.6 billion ang pinadala nila sa ating bansa. Ninakaw na itong mga kawatan sa ating pamahalaan. Hindi ni sila makauwi. Hindi nila, iniisip nila ang pamilya ko. Kawawa naman, pinadadalang ko ng pera, ginagago lang pala nitong ating gobyerno. So yung comfort zone na yon is being shaken up now. And we expect that comfort zone
to be what will propel us into a common thinking, common call it astral ideology na kailangan magkaisa na tayo, wag na tayo pumayag sa lukuhan na to, masyadong matagal na to, 30 taon na nila tayong pinagluloko. Ngayon gusto nilang baguhin ang ating saligang batas, hindi nga nila ma-define kung ano yung political dynasty na nakalagay na sa ating saligang batas. Babaguhin pa nila yung buong saligang batas. Gising na taong bayan. Center to this discussion dito sa Hocus, Ticas, Pocus, no, is accountability, no? Because that is actually Yun ang wala eh. the center of public Yes, service, no? Exactly. What happens if you tinker with and become a com-elected public official? What happens when you can be elected without being counted? Yeah. When your Paano votes ba are not pinapapit counted? nga yung mga nagpapatakbo ng bayan eh? Kung ano yung beholden sila sa nagbigay ng pera para sila manalo. Okay. Ano na sila? De facto. So De facto. ano na yung demokrasya natin? Democracy Ano nga. na ang ating republika kung gano'n? Wala. Kaya lang, Eric, napapag-usapan na lang, no? Pero dito sa Republika, I'm glad na merong kagayang Eric Spina na pumapayag pag-usapan ito. Unang-una, yung panahon na naubos natin, kalimutan na natin. Kung magsisimula tayo ngayon na magsisisihan, Okay. masyadong mahabang panahon ang babalikan natin, Correct. masyadong maraming kababayan ang tatamaan natin, kinakailangan magkaisa na lang tayo. Pare, ganito na lang ang gagawin natin. Tayo ang bagong Pilipino, itong mga kawatan na to, out na to, tayo na ang hahawak ng kapangyarihan at ng kinabukasan ng ating bansa. Ganyan na yan. Yan na yung ating wala na kasing wala nang yung term na ginamit mo when you ask the question, wala nang accountability, Okay. no? Kasi nanalo nga sila, alam nilang hindi sila binoto eh. Okay. So paninindigan na nila yon. Okay. So anong magiging reaction nun? Action and reaction. Ang reaction nun, hindi mo naman ako binoto pero ako panalo dito eh. So I don't Kaya need you. ako nang bahala sa sarili ko. I don't need you, So, parang ang ganon. nangyari, lahat ng resources ng gobyerno napunta dito sa mga kawatan na to na hindi naman natin ibinoto, pero sinabihan tayong sila ang panalo at pinaniwalaan natin yan ng masama. So ngayon, pagbigyan na natin na itong mga so-called digital senators, tapos na yan. We only have one last chance, itong 2016. Gawin na nating malinis ang eleksyon dahil pag revolusyon ang mangyari sa atin o himagsikan, masyadong masakit ang mangyayari sa mga pamilya natin, sa ating bayan. It is a second option now. Okay, Dick, what happens is if you are not voted upon and you become an elected official, You look after yourself. You you don't look care after about yourself the people. and you look to people who can finance you. Correct. Laging ganun. Vicious cycle na eh. You fear people who control media Correct. Yeah, exactly. and networks who control big business. These are the people which become the pillars of your candidacy and that dictate your future. The power behind the scenes. Especially if you are an ambitious individual and you want to aspire for higher office. Correct. So you look at the small man as just merely Puppet in a string. as a simple qualifier Yeah. to greater heights for your ambition. Ganun ba ang sinasabi natin dito? Ganun na nga. Correct. Oh. Correct. They just, So yung mga common tao ay talagang common lang. wala na. Walang pag-asa. Wala talagang pupuntahan. Para dahil silang mga piyon. hawak na nila lahat. Yun, maliwanag yun. Hawak nila ang kalakal, hawak nila ang kapangyarihan. So saan pupunta yung taong bayan? So mag-o-overseas na lang. Iiwan yung pamilya nila, mabubulok naman dito. Dick, Eric, no? So ang habol ng mga malaking mga negosyante ay hindi ang makapagnegosyo ng mabuti, kung hindi, Get rich quick then. they want to actually Get more. capture the country as the basis of their entire big business venture. That's why The country becomes a big business venture. Ganun ba sinasabi natin? Correct. Kaya in a country with 100 million people, we can count the number of conglomerates we have, right? And all these conglomerates, I would probably say one actually started from decent capitalization. All the others came with money that was produced by rent economy. Okay. Ayun, tama. Bakit That's tayo the right word. bakit tayo matatakot dito sa nakita nating video, no? Dahil sa 2016. Oo. Isa 'yan. Pangalawa,
itong plebisito, kasi magkakaroon ng plebisito para sa Bangsamoro, ano? Di na mas mapapadali yung... Matatakot ba? Dapat ba Of tayong course, matakot dyan? Dapat tayong matakot. Sabi daw nila, magiging malinis daw yung plebisito eh. Madalis ang pagkakayari. Madali pagkakatabas. Ganun ba? Echo diretso. Maliwanag yun. Yung nasabi nila, echo diretso. Pag hindi nila inaksyonan yung kilos na hinihingi natin tungkol sa hocus pocus, ibig sabihin nito, itong resulta ng ating plebisitong darating, may resulta na bago pa lang tayo pumunta sa mga presinto Yun. at ilagay natin ang ating lagda sa plebisitong ito. Tapos, yung dyan sa plebisito, dyan sa Southern Mindanao, correct me Eric and Dick, no? Yung magpupulis at maghuhukbo dyan o magmimilitar dyan, ay yung mga MILF din, di ba? Maggagayak silang pulis at military, di ba? So sila rin magbabantay ng bilangan. Ganun ba mangyayari? Lutong Macau. Ha? Ganun na nga yun. So hindi matatalo yung mga kandidato nila. Hindi nga. So pag nakaupo sila, ibig ko sabihin, Gugupitin na natin sila sa kalawakang Pilipinas. at sila din ang magsasabi kung sino ang mananalong presidente sa 2016. Ganun ba? Maliwanag yun. Ganun ba? Yun ang domino effect niyan. Doon sa rehistro na ginagawa na bagong sinumite ng Bangsamoro Autonomous Region, lumalabas na ang kanilang number of voters ngayon sa Bangsamoro will be the swing vote for the 2016 elections. So, this is critical. Kaya nga ngayon pa lang, gusto namin sana na ang pamahalaan, ito ang kagustuhan ng taong bayan. May natitira pa kayong 2 taon. Sana pakita nyo na yung kung ano man ang linis ng dibdib at ng pag-iisip ninyo, anong puso ninyo. May 2 taon pa kayo. Dahil sapagkat itong darating na eleksyon, kinakailangan number 1, manual ang counting. Okay. Ang transmission ng mga resulta pwedeng electronic, pero kailangan controlled. May kopya lahat ng manual results, ng manual voting. Dahil yung kagaguhan na ginawa ng hocus pocus, pag inulit pa, himagsikan na ang mangyayari at kawawa tayo pare-pareho. How do you see it? Yan ang malaking problema. Hanggang hindi natin binabago yung sistema nitong hocus pocus. Kawawa tayo rito. Sa Wala tingin tayong mo, kalaban. babaguhin kaya I don't think ng so. Liberal Party yung Hindi nila gagawin, pero yung itong- sistema na yan? Siguro providential tong sa Amerika yung naglalabasan itong mga expose ng mga hocus pocus. Is it to the advantage of the Liberal Party to maintain the hocus pocus, hocus ticas? Yes, that's how they got there. Okay. You were talking about 2010 and 2010 and and the 2013, yeah. Okay. Very clear yun. Very clear. So hindi Hindi lang yun. Since 87 yung BSAT computer na ginamit noon 87, casualty pati daddy mo. sa Grand Alliance for Democracy, Di ba? yung original Oh. dagdag bawas. Diyan nag-start yung computerized senators. Remember? Oh. Yeah. Kaya lang yun, ngayon mas high-tech pa. Okay. Oh. Isang buton lang. Tsaka ngayon lang nangyari na 57% pa lang ng canvas nagpo-proclaim na ang Nagpo-proclaim na. COMELEC. Di ba? Usual yun eh. Oo. Nakalagay sa atin sa Ligang Batas at pati sa Automated Election Code na it has to be 100%. Correct. Every vote must be Counted. Tama ba yung sinabi dati no? Natatandaan ko ha. And this is the way I will break for a commercial. There are 99.9999 million scared Filipinos. And the rest are Liberal Party members who are very brave sa pagbabalik po ng Republika.